within Philippine Exclusive Economic Zone. You are not allowed to land on the river without the permission from China. Ito ang Escoda Shoal sa West Philippine Sea, bahagi ng pinag-aagawang teritoryo. Kahit pa 72 nautical miles o 133 kilometers lang ang layo nito sa Puerto Princesa, Palawan. Nitong Mayo, nireport ng Philippine Coast Guard o PCG na may napansin silang tambak ng crushed coral sa lugar. Kaya naman nag-invite sila ng UP Marine Scientists para i-check ang coral health sa Escoda at isinama ang ilang miyembro ng media. Mula Palawan, sumakay kami ng BRP Cabra at bumiyahe ng 10 oras papunta sa Escoda. Pagdating sa Escoda, lumipat kami sa BRP Teresa Magbanwa na mahigit isang buwan nang nagbabantay sa lugar dahil sa presence ng mga barko ng China sa paligid. Ngayong araw, sasama tayo sa UP Marine Science Institute tsaka sa Philippine Coast Guard para pumunta doon sa may shallow area dito sa Escoda Shoal. Pero ang science mission lang sana, nahaluan pa ng habulan at paulit-ulit na magbangga ng bangka ng Chinese Coast Guard o CCG sa bangka ng PCG kung saan kami nakasakay para itaboy sa lugar. We are conducting marine scientific research activity. Please keep clear of us for safety. We have divers down. We have divers down. Habang pinipigilan ng PCG na makalapit ang mga CCG, tuloy-tuloy lang ang mga scientists sa pagdive para sa kanilang pangunahing misyon. Pabalik ng Teresa Magbanwa, nagsulputan na ang 2 People's Liberation Army Navy helicopter at 2 hovercraft. Sumali pa ang malaking barko ng China na paulit-ulit na bumusina at tinangkang harangan ang bangka namin. Ayon sa PCG, paraan ito para sindakin ang puwersang Pinoy. Pero safe naman kaming nakabalik ng BRP Teresa Magbanwa. At susubukan ulit ng UPMSI na sumisid naman doon sa 2 pang location sa may shallow area dito sa Escoda. Pero kapag naging agresibo yung China, this time baka kailangan i-abort yung mission. Kasi kung makikita nyo rin sa aking likuran, itong barko ng China Coast Guard ay kahapon pa iniikutan itong BRP Teresa Magbanwa. This time, speedboat naman ng China Coast Guard ang pilit na humabol sa bangka ng PCG pero kusa na rin silang lumayo. Ang naging discovery ng UP scientists, may massive bleaching o pamumuti ng coral sa Escoda dahil sa anomalous warming o mainit na temperatura sa West Philippine Sea. May nakita ring coral rubbles. Almost 100% na rin ng mga corals ang namatay. At iba-ibang stages, majority or almost all of the shallow water ng Escoda Shoal are now dead. Yung mga corals. So, there's no space na nakikita namin na may buhay pa na natira. Really an ecological disaster for Escoda. Na-monitor din ng PCG ang isang China research vessel sa lugar. Sabi ng scientists, parang may dinodocument ang China. We saw some parang sampling pits. May mga kinuhang sample to look at the materials. The remaining research vessel in the area, meron na siyang gamit na most likely ay pwedeng gamitin for acoustic surveys. Posible din nila na may pinaplano ang China na gawin sa Escoda Shoal. The fact that they're there in large numbers and they've stationed themselves in strategic points and their activities suggest that they're gathering information that can be of use to them in the future. Very likely na there will be piling up of corals from those. So there will be a lot of materials for building islands basically with this death of corals. Malalim ang impact ng pagkamatay ng corals na tinitirhan ng mga isda. Hindi lang kabuhayan ng mangingisda ang apektado pero pati na rin food supply ng Pilipinas. Kayo, anong reaksyon nyo sa nadiskubre ng ating mga scientist?